nagagalit sa akin. Tao bayan, sumisigaw ko nga palit, ako sinigawan, wala nang gagalit! Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, Yorme, niresbakan itong si Mayora dahil sa kanyang pagsigaw na wag ka na bumalik. Di ba guys, naalala nyo yan na nag-trending yan? Nung si Mayora ay nag-file ng Certificate of Candidacy. At nalungkot itong si Yorme dahil nga binago ang policy pagdating sa bigayan sa mga senior. Lalo na guys, yung mga hindi nabutante. At napanood nyo naman siguro yung vlog natin kahapon, inamin ni Mayora na talagang nilinis daw nila na sinasabi niya para nga daw makatipid ang kanilang ang City Hall sa kanilang budget. Pero bago yan, siyempre guys, huwag natin kalimutan na i-shout out ang lahat ng mga Iskonians forever. Mabuhay po kayong lahat. Nagdalangin kayo nasa mabuti kayong kalagayan. At siyempre, bla bla bla, nga si Yorme, oh. So yun na nga guys, dahil nga habang papalapit ang election, nakita natin guys, itong si Mayora hindi rin tumitigil. Pa-interview, di ba? Na-vlog din natin kahapon nga yan. Na talagang paninira na lang ang kanyang ginagawa dahil wala nga siyang may masabi na mga proyektong kanyang ginawa sa loob ng 3 months. Di ba? Ay 3 years. Halos 3 years na guys. Kaya nga, itong si Yorme, sabi niya, binigyan ko na kayo ng pagkakataon na manungkulan. Pinagkatiwala ko na sa inyo yan. Di ba? Akala ko ay itutuloy nyo yung mga magagandang project na ginawa ko. Actually nga, di ba? Itong project nilang ito, kumbaga, meron ng blueprint. Di ba? Na kung saan ay talaga namang kailangan ng kailangan lang nila na ituloy lang. Pero hindi nila nagawa. At kung kailan, di ba? Tatakbo na si Yorme. Tsaka naman sila. Nagkakandara pa na lumabas ng City Hall, di ba? Namimigay ng kung ano-ano at umiikot. Dahil nga akala nila wala silang kalaban. Kumbaga naging kampante sila guys sa kanilang tungkulin sa loob ng halos 3 taon. Kaya nga ngayon, di ba, talagang nakitaan natin na talagang maraming napabayaan. Lalo na yung kalinisan. Bumalik na naman sa pagkadugyot, di ba? At ang dinadahilan ni Mayora, yung daw nangungulekta ng basura. Ang nagiging problema dahil yan daw ang mga iniwan ni Yorme. Pero nato guys, yung video ni Yorme na kung saan lahat ng ito ay kanyang sinabi, dinipensahan ng kanyang sarili, at pinuna nga niya yung pagtanggal ng pension sa mga senior. Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys, huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe po. At mag-comment down below po kayo pagkatapos yung mapanood itong video na kung saan si Yorme mismo ang nagpapaliwanag, di ba? Kung ano ang ginawa ng kanyang mga dating kakampi, particularly itong si Mayora. Alright guys, so narito na po ang video ni Yorme, right? Pasok Yorme. Taas ka kamay, taas ang kamay, mag-ina! Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Ang sigaw ng taong bayan. Bumalik ka na. Bumalik.
Eh ayaw ko naman magtengang kawali. Bakit? Eh pinagkakautangan ko rin kayo ng utang na loob eh. Kung sila'y naging mabuti, hindi dapat sila mangamba. Eh nagagalit sa akin, tao bayan sumisigaw bumabalik, ako sinigawan, wala nang babalik! Para akong asawang sinipa sa labas ng bahay, ito gamit mo, maleta mo, huwag ka na bumalik! Eh, bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Bakit? Sila ba ang may-ari ng pwesto na yan? Taong bayan ang may-ari niyan. Empleyado lang kami ng taong bayan. At ang kontrata namin, every 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ka sa taong bayan. Magpaparinyo ka ng kontrata. Pag sinabi ng taong bayan, okay, another 3 years. Pagtapos ng 3 years ulit, expire. Babalik ka ulit sa taong bayan. Ang katotohanan, kung ikay naging mabuti, pwede ka pang i-promote ng taong bayan. Tama mali? Ang katotohanan din, sa totoo lang ha, real talk, kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay episyente, kung ikaw ay tumutupad sa lahat ng pinangako mo sa taong bayan, kahit hindi ka na nakita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Hindi nagagalit. Ba't daw ako babalik? Ba't daw ako babalik? E tingnan po ninyo, bakit naman ako hindi magtatampo? Eh ang buong akala natin, hindi ko alam kung akala nyo rin ito. Ang buong akala natin, lahat na nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila binoto, di po ba? Eh bakit yung binago-bago pa nila at wawaglit lang ako na wala? O tingnan ninyo ha, unang-una, anong binago nila? Tungkol sa senior citizen. Nay, totoo ba? Sa araw ng payout, kapag wala ka sa quarter na yon, cancel na ang payout mo. Eh bakit naman nila binago? Samantalang, ito real talk na yan, real talk lang. Yung iba sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Mayor Villegas na lang. Inabot niyo. O bakit ko nasabi yun? Kaya ko natanong yun. Sa dami ng nagdaang mayor, sa hinaba-haba ng buhay ninyo, dito sa ating lungsod, first time ninyong bumoto ng batang mayor. At yung batang mayor na yon, nakapag-isip ng isang programa para sa mga senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay, may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? First time. First time nangyari yun. O ano ang rule ko? Simple lang. Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Ibig sabihin, para hindi malito yung mga matatanda, ang kwalifikasyon lang, edad. At dito sa Maynila. Tapos na. Wala nang usapan. Eh bakit ngayon kailangan pang mangamba ang mga matatanda? Kailangan nilang baguhin na kapag wala ka sa araw ng payout ng quarter na yun, maka-cancel yung payout mo. Wow! Ang lupit nyo, Teng. Eh, nung araw, Nay, Tay, Lola, kayo magpatunay. Nung sinimulan ko yan, anong sabi ko? Nay, Tay, Lola, pumanatag kayo
kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, dahil wala ka, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama, mali? In fact, doon sa Facebook ko, sinabi ko, Nay, Tay, Lolo't Lola, pumanatag kayo, huwag kayong mangamba. Kapag hindi mo nakuha yung Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Hey! Lubi, lubi. Ibig sabihin, may sakit man ako sa araw ng payout, wala man ako sa araw ng payout, panatag ako dahil maparaan ang gobyerno, dahil gusto talaga ibigay ng gobyerno. Pagdating ng Disyembre, 6 na bulig, 6,000. Pag dalawa kayo sa bahay, 12,000. Pag tatlo kayo sa bahay, 18,000. Panatag ang mga matatanda, walang kaba. Ngayon yung ginawa nila, di araw-araw nag-aabang ka sa barangay hall. Alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga nagigising yan. Pagkagising niya, saan niya pupunta? Chairman, balita. Alaos Panay. Sawi. Uwi. Gising ulit bukas ang maga. Saan pupunta na naman yan? Chairman, ano na? Any update? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, Lola, pasyal ka naman dito sa Cavite, namimiss ka namin. Lolo, Lolo, pasyalan mo naman kami sa Bulacan, namimiss ka namin. Yung pobre matanda, tinawagan ng apo, namasyal. Nagbakasyon. 2 days after, uwi ng Manila. Saan pupunta ulit yun? Chairman, Chairman, ano na? Naku na, nagkabigayan kahapon, wala ka. Kakarampot na porbetsyo. Lilimandaan lang. Pinagdadamot pa natin. Sa totoo lang Ito, real talk ha. 500 ngayon, subukan nyo umuwi. Simula rito sa Ninoy, hindi na uuwi yung 500 nyo. Di ho ba? Napaka-simple. Nay, Tay, sa totoo lang, minsan pinapagalitan pa kayo ng anak nyo Nay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. 1.5 lang yan, ako lang magbibigay. O ano sabi ng matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Alam mo yung ikinatangos lang ng ilong mo, na for the first time, ang tagal-tagal mo nagbayad ng amilyar sa buong buhay mo. For the first time, ang tagal-tagal mo namuhay sa lungsod ng Maynila. May isang tao na pinreyodad kami. May isang tao na pinahalagang kami. Hindi yun dahil sa kung magkano. Hindi kundi dahil ko sa programa. Naramdaman ng matanda, ay, may bilang pa kami. Ay, may halaga pa kami. Ay, importante pa kami sa gobyerno. Yun. Bakit kailangan pa natin pahirapan? Kasama ko naman silang gumawa Naintindihan nila yung dahilan ko. Kung bakit ko yun ganon, kagaang, sinimplify yung requirements. Ngayon, pahirapan pa. Ang lupit naman. Nay, Tay, Lolo't Lola, gusto niyo ng chismis? May dala akong chismis.
Mga chismosa talaga kayo. Oh, nabalitaan niyo na ba? Ako'y may nabalitaan. Sabi nung nakaupo, gagawin na raw 1,000. Sabi naman ng isang kandidato, gagawin na raw 2,000. Nay, mga lolo't lola ko. Alam nyo, sa totoo lang namamali itong mga politikong to eh. Akala nila, atat tayo sa pera. Yung bang kung mamaliitin yung kaisipan natin, buong akala nila, hinahabol natin yung pera. Hindi. Yung programa, exactly. Yung programa, the act itself. Ngayon gagawin daw 1,000. Kala ni Chichi, siya lang marunong kumanta. May kanta ako dyan sa 1,000 na yan. Alam niyo ang kanta ko? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Gusto pala nilang gawing 1,000. Bakit kung pagkaupo nila, hindi kagad nila ginawang 1,000? Ngayon, Oktubre na, 2024. Sabi sila na taon-taon, walang pera, kaya walang gamot sa health center. Walang pera, kaya walang gamot sa ospital. Ba, akalain mo ngayon, Oktubre nagkapera? Wow! O sige, sakyan natin ang kwentuhan. Total, chismis lang naman eh. O, tingnan natin. O, di bigayan. Next year, January daw, napalitan nyo? Maglubi-lubi tayo ulit. January, February, March, nomad ka. 3 bulig. Tama? Kailan bigayan? Abril. Ano susunod na buwan sa Abril? Ano meron sa Mayo? Hey, Nay, Tay, tulad lola ko. Naintindihan nyo naman siguro kung bakit nila ginagawa ngayon yun, ano? Naintindihan nyo? Bagay, matatanda na kayo. Alam nyo na ang tama at mali. Ang bola o hindi. O, dahil dyan, dahil alam nyo na, ay papanatag na ako. Kinakabahan ako, baka madali kayo. Basta ako, mga nanay ko, mga tatay ko, I trust you. O, pangalawa, totoo ba? Totoo ba? Na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na sa pensyon. Tingnan ninyo kung gaano kasakit yan. Uulitin ko nung ginawa ko yan, inisip ko na yan na magkakasakit ang tao. At habang tumatanda ka, palala ng palala ang sakit mo. At chances are, malaking tsansa na ikaw ay maging bedridden. Tingnan ninyo kung hindi masakit yan. Ibig sabihin, wala kang boto, wala kang pensyon. Buhay ka pa. Humihinga ka pa. Tao ka pa. Taga Maynila ka pa. Dahil wala akong pakinabang sa boto, wala na akong pensyon. Wow! Lupit mo, Teng. Tatanda din kayo. Una na lang yan. Mauna na sila. Kaya ako nga inisip yun mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, butante o hindi. Ibig sabihin, pinagpapantay-pantay mo ang pagpapahalaga sa mga matatanda. Hindi mo tinitingnan kung mapapakinabangan pa ba siya o hindi.
sa boto. Ang paglilingkod sa bayan, hindi nagbibilang ng boto. Ang binibilang mo, ngiti ng tao. Nakakalungkot lang. Bakit kailangan pambaguhin? Nandiyan naman yung pera. Nakalaan naman. Pangatlo, totoo ba wala na yung insure?